So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, tulad nga po ng sinabi ko kanina sa intro, so pinangalanan na po ng legal counsel ng ICC dito sa Pilipinas yung tatlong personalidad po na to. So, ito na nga po si dating Pangulong Duterte, si dating PNP Chief Bato de la Rosa, at saka yung pumalit din kay Bato de la Rosa bilang PNP Chief na si General Albayalde. Okay. So sasabihin na naman ng mga iba dyan, ng mga ibang mga DDS, wala, fake news yan. Hindi galing sa ICC yan. So pag-usapan muna natin yan. Pag-usapan muna natin kung gaano ka-legit itong sinasabi po ng legal counsel ng ICC dito sa Pilipinas. Kasi baka sabihin na naman ng mga DDS na mga engot dyan eh. Hindi totoo yan kasi Pilipino yung nagsalita. Ang ICC kasi ay mga puti. Ayan, di ba? Alam niyo naman, mga utak ipis yung mga yan eh. Oh. So ito, no? So ito ay binanggit po ito ni Cristina Conti. Okay? So pag-usapan natin mamaya-maya kung sino si Cristina Conti. Okay, so ito nakuha ko tong balita na to sa 1PH. Okay. Actually, napaka-importanting balita ito, no? Pero ang nakakagulat lang, no, nung napanood ko nga tong video na to sa 1PH, ang nanood pa lang po is 400 na tao pa lang. 'Di ba hindi masyadong na nabigyan ng algorithms tong balita po na to. So kaya na-content natin, no? So ngayon ang sabi ng 1PH dito, okay? So base sa preliminary examination ng ICC, kasama sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, ex-PNP Chief Bato de la Rosa, at Oscar Albayalde, okay? Sa maaaring kasuhan kaugnay ng war on drugs. Paglilinaw ni Attorney Cristina Conti, ICC Assistant Counsel, pwede pa naman itong mabawasan or madagdagan. Okay? Pero at least mga kababayan, na-settle po tayo na itong tatlong tao po na to ang nangunguna sa listahan po ng ICC. So ngayon, sino ba tong si Cristina Conti? Baka sabihin kasi naman nila, fake news ito eh. Di ba? Bali si Cristina Conti po, siya po ay ICC Assistant to Counsel, di ba? Ng ICC mismo dito po sa Pilipinas. And then nung hinanap po natin yung pangalan niya, ito galing ito sa mismong website ng ICC Galing ito sa mismong website ng ICC and then nakita natin, no, actually marami pala talaga sila. Siguro halos lahat po ng bansa ay meron pong assistant legal counsel. Pero nakita po natin dito yung pangalan po ni Cristina Conti. Ayan, yan. Ito. Ito kita nyo Maria, yan yung unang-una. Maria Cristina Conti, Philippines. Okay. So ibig sabihin nun mga kababayan, legit po kung ano man yung sinasabi ni Cristina Conti regarding po sa ICC kasi po nasa listahan po talaga siya ng legal counsel ng ICC. So ano ba yung legal counsel ng ICC para malaman po natin, no? So ito yung ito yung pinakatrabaho, no? So ito ICC list of legal counsel and assistant to counsel. Okay. So ito pong pinakatrabaho niya, no? Experienced lawyers. Experienced lawyers talagang kailangan. So hindi pwede si Sara Duterte dito. Bubita yun eh. So sabi dito, no? Experienced lawyers who wish to represent defendants or victim as counsel before the court must be admitted to the list counsel. Lawyers at an early stage of their career, so ibig sabihin pala dapat bata pa lang, no? As well as professors of law with relevant expertise can apply for admission to the list of assistants to counsel. Every list member can express their preference, if any, to represent either defendants or victim or vote or both. Okay. So malinaw dito mga kababayan, 'di ba, na pwede po talaga magsalita itong mga legal counsel po na to, na pwede po silang magrepresenta sa biktima, sa defendant or parehas. Parang ganoon, 'di ba? For example, ang mga biktima ang mga biktima po ng tokhang ni Digong regarding sa Pilipinas for example, ang biktima ng ang biktima ng tokhang dito sa Pilipinas, pwedeng kausapin si Cristina Conti regarding sa takbo ng kaso. Ganon din po si Digong. Pwede niyang kausapin itong si Cristina Conti kung ano ba nangyayari or sa update po ng kaso. So hindi po siya hindi po siya hindi po siya nagre-represent. Basahin nga natin ulit, tingnan natin, 'di ba? Pwede pala, no? To represent either defendants or victim or both. Okay. So mabigat pala tong trabaho na to ni Cristina Conti. So ang punto dito mga kababayan,
Doon sa mga DDS, malamang mga ano to eh. Itong mga DDS kasi mga on denial tong mga to. Ay, wala yan. Si Christina Conti, wala yan. Hindi naman legit yan. Eh, ito nga, pinakita ko na nga sa inyo eh. So, nasa listahan po talaga, pakita ko ulit, no? So, nasa listahan po talaga si Christina Conti ng mga legal counsel po ng ICC. Ayan, no? Nakalagay talaga yung pangalan niya, di ba? So, ngayon mga kababayan, para mas maganda, panoorin na lang po natin sa One News, okay? Panoorin na lang po natin ito sa One News kung ano ba yung sinabi ni Christina Conti at ito yung part na to kung kailan niya nga po binanggit yung pangalan po ni Digong, pangalan ni Albayalde at saka ni Bato. Okay. So, Bato, ano na? Make my day. Game. Now wants to establish or find out who is quote-unquote most responsible. In this particular case in the Philippines, in the drug war in the Philippines, how many people are we talking about, attorney? I can definitely say for sure one, President Rodrigo Duterte. Sa kanya nagsimula ang lahat. That's standard eh. Kung kaya mong patigilin, o kaya mong kung sinimulan mo yung programa o polisiya, and then kung kaya mong patigilin. Kumbaga parang, where does the buck stop? And we've seen clearly that the buck stops with Duterte. Now, the question is open. When you say most responsible, sorry sa mga grammar Nazis. Yung most responsible, it's not just one person, it could be a group of persons. Okay. So, in the case of the Holocaust, so we all know there was Adolf Hitler, who parang spearheaded everything. But he had a cabal. He had a group of people supporting him, a doctor who thought about the Holocaust as the final solution, a general who executed all the acts, and without their participation, the Holocaust would not have happened. They were all considered as among the quote-unquote most responsible. Kaya hindi pwedeng Attorney, sabihin. pangalanan na natin. Si Senator De La Rosa is supposed to be the architect of Stockholm. Yes po, actually, there were three names explicitly mentioned in the pre-trial. Three names. Three names, Duterte, Senator De La Rosa. Sino pang pangatlo? De La Rosa, and Albayalde, who succeeded. Okay. Okay na. So, putulin muna natin doon, no? So, malinaw mga kababayan na nabanggit po talaga ni Christina Conti si Bato, si Albayalde at saka si Digong. So, base po sa logic po na sinasabi nga po ni Attorney Christina Conti, so hindi naman po kasi mangyayari itong EGK, no? Parang kinumpara niya pa nga ito sa Holocaust ni Hitler eh. So hindi po ito mangyayari, itong EGK po na to sa pamamagitan po ng isang tao lang. Ayun po ang punto dito. Hindi mangyayari po yung EGK po na yan. Hindi po mangyayari po yung mga patayan na yan sa Pilipinas ng panahon ni Digong kung si Digong lang yung mag-isa. So may mga conspirator ito. So malinaw mga streetwise no na ang binanggit po ng ICC ngayon, legal counsel po ng ICC na si Digong yung nangunguna and then pangalawa, kumbaga parang triangle eh. So si Digong, si Bato at saka si Albayalde. And then mga kababayan, kung itutuloy po natin tong video po na to, kasama din po pati yung mga regional director sa PNP. Kasi po isipin niyo yung kalokohan ni Digong no. Pati yung mga kapulisan po natin na regional director. 'Di ba? For example, NCR, sino bang regional director diyan? Kunwari sa Calabarzon, sino ba? Kasi regional eh. Oh. Sila lang po ay sumusunod lang po sa utos ng presidente. So dahil nga po sa pagsunod nga po nila, madadamay po sila sa kaso. 'Di ba? So, ang punto dito mga kababayan, matalino rin yung ICC, no? Syempre, mga abogado ng buong mundo yan. So, hindi po ito nakafocus sa isang tao. Kasi hindi naman po magagawa itong EGK na to sa Pilipinas na umabot nga po ng 30,000 ang mga naging biktima or natigok base po sa mga sa mga kung saang pag-aaral nyo kukunin yung balita, no? Kasi sabi ng iba 30,000. Sabi naman ng isa 12,000. Sabi naman ng PNP 6,000. Pero whatsoever na yan, marami pong buhay po ang nawala nun. So, hindi po talaga mawawalan ng buhay yung mga kababayan nating Pilipino kung si Duterte lang po yung gumawa niyan. So, ibig sabihin nun, merong conspirator, merong accessories to the crime. So, madadamay po talaga dito, pati po yung mga regional director na sumunod lang po sa utos ni Digong. So, ang malinaw dito mga kababayan, meron tatlo.
Si Digong, si Albayalde, tsaka si Bato. Parang first time ko lang narinig talaga yung pangalan ni Albayalde. Sa totoo lang, parang first time, no? Level up sila, sa abroad pa makukulong. Bakit si Refren, nakakaingit ba yung ganun? Ito yung level up na hindi po nakakaingit, no? Sabi ni Sir Efren, no? 'Di ba? Level up sila, sa abroad pa makukulong. Ito po yung level up na hindi po nakakaingit. Continue natin, continue. Three names, Duterte, Senator De La Rosa. Sino pong pangatlo? De La Rosa, and Albayalde, who succeeded. Okay. Pero alam nyo, interesado nga kami kasi sinabi na the ICC is interested in looking at up to mid-level police Yan. officials or people in Yes. Ayan, so binabanggit na rin dito ni Cristina Conti, pati po yung mga mid-levels. So, pasok na nga po dito, pati po yung mga regional director. Sige, sige. death squad hierarchies. And possibly this could include chief of police, regional directors, Yan. na kabahagi noong Tokhang operations. Kasi alam nila na, kumbaga sa ating local domestic jurisprudence or domestic judicial system, hindi yan maaabot eh. Pag may namatay on the ground, like in some of the cases that we are dedicating, hindi mo na maiaakyat yung kaso, hindi mo na masasaklaw yung hanggang doon ka lang sa actually nandoon sa ground. If you were to litigate a crime of homicide or murder, hanggang doon ka lang sa who were present on the ground. Hindi na yan aakyat sa chief of police, hindi na aakyat sa division leader, etc. Kaya sabi ng ICC, and precisely that's why we have these kinds of courts, doon kami sa mastermind. Yung hindi mo kaagad-agad matuturo, ang hirap din kasi wala silang usapan, wala silang kapatilan. And magaling ang ICC dyan, establishing patterns and connections with regard to state policy or organized crime. Attorney, I think this is the first time I'm hearing it, the name General Albayalde, the former PNP chief. Is his possible inclusion in an arrest warrant, is this based on their being mentioned in the preliminary examination? Sa preliminary examination, when they ask for authorization, after the preliminary exam, PE, nag-ask ng authorization to conduct an investigation and the names were there. Yan. There were those three names. Those three names. In the documents prior, there were other names, but medyo redacted. Itong tatlong pangalan ang siguro nakita nila na ako matindi. Kasi paano ba na-operate ang Tokhang? Okay. PNP. Kaya mukhang yung mga PNP chief, yan ang medyo may sabit. So mga kababayan, no. So actually medyo mahaba tong video po na to. So nabanggit din po dito sa interview po na to si Sara Duterte. Nabanggit din po talaga. Pero wala siya doon sa pinakamataas na posibleng kasuhan. So bale malinaw dito mga kababayan na mukhang may tama ata tong sinasabi ni Trillanes. Kasi nga po ang sabi ni Trillanes, no, magkakaroon daw po ng pagbagsak nga daw ng arrest warrant sa Pilipinas by batch. So ngayon, ibig sabihin nun, kung by batch po talaga, kasi parang ganun yung lumalabas eh. Di ba ito ICC na mismo may sabi ha? And then, kung ko-connect natin to sa sinabi ni Trillanes, mukhang mayroong similarities. Kasi mga kababayan, ang sabi ni Trillanes by batch, so ibig sabihin nun, sa unang batch, hindi lang pala si Digong. Di ba? Posibleng si Digong, si Bato, at saka si Albayalde. And then sa pangalawang batch, andito na nga po, binabanggit nga po ni Attorney Cristina Conti na yung mga regional directors, yung mga hepe. So ito yung pangalawang batch. So malamang si Sara Duterte, malamang nasa pangatlong batch. So marami-rami pala to. Ito yung hirap mga kababayan eh. Actually ito lang no. Dahil sa kalokohan po na yan ni Digong, madadamay po dito yung mga hepe, yung mga regional directors na sumusunod lang po sa utos ng presidente. Kasi mga kababayan, for example, kayo, hepe kayo or regional director kayo nung panahon ng Tokhang. Wala po kayong magagawa kundi sumunod lang po sa presidente. Kahit ayaw nyo o hindi, susunod po kayo. Not unless na mag-resign kayo. So syempre naman, kung mahal mo yung trabaho mo, alangan naman di ka sumunod kay Digong. At ikaw mga kababayan, kung kayo po ay regional director noong panahon na yon at hindi kayo sumunod sa gusto po ni Digong, ang mangyayari sa inyo, di ba? Pagbibintangan kayong sangkot sa droga. Ganun mga kababayan. Di ba? Ito alalahanin po natin. Kasi actually medyo maiksing panahon pa lang yon, 7 years.
Medyo maano pa sa memory natin 'yan, medyo sariwa pa sa memory natin 'yan. Yung mga pulis po na hindi po nagko-cooperate po sa tokhang nung panahon na 'yon, pagbibintangan nilang sangkot sa droga. So ano mangyayari sa mga pulis? Posibleng matanggal sa serbisyo or posibleng ipatigok din. 'Di ba? So ngayon, ito lang no, medyo naawa lang po talaga ako. Medyo naawa lang po talaga ako dito po sa mga regional director na sumunod lang po sa utos. At wala naman silang ibang pwedeng gawin kundi mag-resign or sumunod. Kasi nga ulitin ko lang, kung hindi sila magre-resign, pagbibintangan sila ng Duterte administration na parte or sangkot sa droga. O di ba? Parang ganoon ang lumalabas dito eh. Syempre, kapag ikaw ay naging natag ka na, nasangkot ka sa droga, pwede kang ipatigok. At sasabihin ito nung panahon ni Digong na ito, accomplishment ito. Itong pulis na to, ayaw makipag-cooperate sa tokhang, so kaya natigok. Tapos ang usapan. So kawawa naman mga kababayan dahil sa kalokohan ni Digong. O so ngayon, ano magagawa ni Digong ngayon dito? Siya mismo sangkot. Siya mismo number 1 sa listahan. Ayan kasi ang hirap eh. Yan ang hirap. Akala kasi ni Digong habang buhay siyang presidente ng Pilipinas. So ngayon mga kababayan, actually ang isa sa mga pinakamabigat na ebidensya po kay Bato ito. July 1, 2016. So yung tokhang po na yan kasi mga kababayan, ang tawag po niyan is ito, Subject PNP Illegal Drugs Campaign Plan Project Double Barrel. Kumbaga, ito pakita ko pala Yan. Ito yun eh. Ito yung pinirmahan po ni Bato. Yung tokhang po mga kababayan para po sa memorandum po ng circular memorandum po ng PNP, ang tawag po nila diyan ay double barrel. So ito nakalagay naman kasi talaga dito, ito ang mismong dokumento ito na posibleng ebidensya po laban kay Bato at saka laban kay Digong. So sabi dito sa unang-una pa lang pronouncement of President Rodrigo Duterte to get rid of illegal drugs during his first 6 months of his term. So talagang dinamay po talaga yung pangalan ni Digong dito kasi nga siya ngayon sangkot. And then ang mga kababayan, ang nakapirma dito si Bato. Ayan pinirmahan ni Bato. So ebidensya to mga kababayan, di ba? Ebidensya ito na talagang sangkot si Bato. Ano magagawa ni Bato? Sumusunod lang din naman yan kay Digong. Wala kasing sariling pag-iisip si Bato eh. Di ba? Kawawa naman, no? Well, kung kawawa si Bato, mas kawawa po yung mga yung mga namatayan. At alam naman po natin mga kababayan, di ba? Yung sinasabi po nila na rally na naganap po nung nakaraang Lunes. May kasama po tayo doon na 5 sa mga naiwan po na biktima ng EJK ni Digong. So matindi po talaga noon. Base po sa kanilang statement, talagang tigukan talaga ang nangyari sa North Caloocan noon. 'Di ba? At ang nakakatawa dito mga kababayan, inaasar ito ng mga DDS, yung ginanap nating rally nung Lunes, inaasar ito ng mga DDS na nilangaw daw. So mga kababayan, ito lang ito kasi, si Mami Peng po kasi yung nag-distribute po ng mga pagkain noon. So ang budget po talaga noon is 3,000 na katao yung pagkain. So ibig sabihin 3,000 na lunch pack na pinaghandaan po ng mga vloggers kumbaga nag-ambag-ambag kami doon. Ubos po yung 3,000 na pagkain po na yon. So doon sa nagsasabi na nilangaw, bakit naubos yung 3,000 na pagkain? So kahit sabihin po natin na yung mga sumama sa rally ay kumain ng 3 beses, so mga 1,000 pa rin yung pumunta. Kaya nga sabi ko nga mga 1,000 yung pumunta, pero syempre, ako hindi ko na pinapansin yung mga DDS na nagbabanggit na yung rally po ay nilalangaw. Natural po yun. Hindi na po ako nasasaktan doon kasi po ginagawa rin naman po natin sa hakbang na maisog yun, di ba? Okay. Takero, hindi tanggap anong rason. Ayun nga Actually, nabanggit rin yan ni Cristina Conti Hindi tanggap din talaga na rason. Di ba na sumusunod lang sila sa order. Hindi rin talaga tanggap. Pero syempre, kung Pilipino din po kasi tayo, alam naman po natin yung sistema dito sa Pilipinas.
na sumusunod lang po sila sa order. Yun nga lang, sabi rin ni Cristina Conte dito, hindi talaga, hindi talaga sapat na dahilan yan na sumusunod ka lang sa order para hindi ka makasuhan. Malinaw naman yung sinabi. Panoorin nyo na lang sa One News yung pinakabuong video. Hindi sapat po na dahilan yun. Kasi pwede mo namang ipatigil eh. Alam mo naman na patayan yung mangyayari, bakit hindi mo pinatigil? Bakit ka pa sumunod kung alam mong patayan pala yung mangyayari? Di ba? So, bago tayo magtapos sa topic na yan, no, sabi ni DJ Byron, takero dilawan daw tayo. Kasi in-interview natin si Trillanes. Sabi ko sa iyo, utak ipis yung mga yan eh. Utak ipis yung mga yan eh. Bakit kaya hindi muna nila sisiyan si Digong? 'Di ba? Kung tayo ay medyo meron tayong similarity sa mga dilawan ngayon regarding sa pulisiya, kagagawa ni Digong 'yan. Kasi si Digong po yung unang nanggugulo po sa Pilipinas. 'Di ba napaka illogical eh. Kasi kapag ganyan, kung nakabase tayo sa kulay-kulay, dilawan ayoko sa iyo. 'Di ba? Pink ayoko sa iyo kasi pink lawan ka. Ang labas niyan kulto. Kulto po labas niyan. O ito lang, for example, itong si Digong, nag-apologize. O sige na, sige na nga, sorry na nga, sorry. Nagkamali ako doon, pasensya na. Kung ano man yung nagawa ko, kung ano man yung mga sinabi ko noon, nabangag ang presidente, mali ako doon. O ito, mali talaga ako, tatahimik na ako. Support! Di ba? Hindi porkat DDS yung mga yan, galit na tayo habang buhay. Hindi naman ganoon yun eh. Ang utak ipis talaga, tsaka politika to. Nagbabago po yung takbo ng politika. Utak ipis talaga, no? So yun mga kababayan, no? So kayo po, no? Ano masabi nyo nga po dito sa statement nga po ng legal counsel ng ICC dito sa Pilipinas. Nasangkot daw po talaga at number 1 sa listahan si Digong at nasa baba po si Bato at saka si Albayalde. And then dawit po dito yung mga regional directors, yung mga hepe na sumunod lang po sa order. So medyo salud talaga sa Pilipinas tong si Digong, no? So yan, no, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So thank you po, no? Adyan po sa 1,400 po na nanonood. So hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to para po makatulong po sa content po na to.